Hello po sa inyong lahat. Humihingi po ako ng paumanhin kasi ang tagal ko bago nakapag-vlog ulit. Kasi nga galing kami ng bakasyon dahil magkatabi yung kwarto namin sa kwarto ng amo ko. Ay hindi ako makapagdadakdak doon sa kwarto kasi nahihiya ako na maririnig nila na ako ay kung ano-ano pinagsasabi ko doon sa kwarto. Kaya hindi talaga ako nakapaggawa ng video. At saka sobrang pagod ko kasi doon. Lalong-lalo na yung first week ko at saka yung last week kasi nga ang daming ginagawa. Iba kasi kapag ang employer mo ay merong sariling bahay at talaga namang lilinisin mo yung mag-general cleaning ka talaga doon sa bahay nila. Kaya yun, bonggang pagod talaga ang inabot ko. At yun nga, nung pagbalik ko naman dito ay syempre, yung bahay naman nila dito ang nilinis ko dahil isang buwan kami na nawala dito kaya talagang todo linis. Napakahirap. Kaya mas maganda sana kung ang inyong magiging employer kung sakaling pupunta kayo ng Espanya ay yung nagrerenta na lang para mas hindi kayo mahihirapan na maglinis. Ayan. At syempre dahil medyo lumalamig na, nagkasakit din ako. Kaya pasensya na talaga kung hindi ako nakapag-vlog. By the way, sisimulan ko na gumawa ulit ng mga videos para naman kahit paano ay meron akong information or may ma-share ako sa inyo. Meron ako malungkot na balita dahil yung mga naunang nag-apply doon sa mga nire-refer ko na pwede nyong pag-applyan ay nakakalungkot kasi yung nabanggit ko sa inyo dati na nag-take na ng visa appearance sa Pilipinas pero unfortunately sa pangalawang pagkakataon na pag-take nila ng visa appearance ay na-refuse na naman sila. Nakakalungkot. Gusto ko lang i-share sa inyo ang nakakalungkot na balita na yung mga naunang nag-apply doon sa nire-refer ko na pwede nyo pag-applyan once na nasa Pilipinas kayo. Unfortunately, na-refuse sila ng first time. Sa pangalawang pagkakataon ay na-refuse ulit sila. Then, ang suggestion ni na madam ay mag-transfer ng ibang application ng papunta ng Czech Republic kasi ang Czech Republic ay hindi ganoong kahigpit. Kaya yung mga naunang nag-apply ay lumipat o mag-aantay na naman ng another working permit at yun nga hanggang sa makaalis naman sila. Once naman na nag-apply kayo kina madam, hanggat hindi kayo sumusuko, ay hindi naman kayo titigilan hanggat hindi kayo napapaalis. Kaya lang, naiintindihan ko naman ang mga aplikante na syempre, ang gusto nila, kaya sila nag-apply kasi akala nila or umaasa sila na legit at na sila ay makakaalis kaagad. Kaya lang, sana ay naiintindihan din natin na ang pag-apply ay isang sugal din. Na kailangan nating i-take yung risk, i-take natin yung pagbabaka sakali or pag-asa na makakaalis tayo sa lalong madaling panahon. Sana naniniwala din kayo na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kapalaran at may nakatakda din tayo kung kailan tayo makakaalis o hindi. Naniniwala din kasi ako na merong dahilan si Lord kung sakaling hindi ka pa nakaalis or kayo nakaalis ay merong pang nakaplano si Lord na kailangan nyo munang asikasuhin bago kayo mag-umalis ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, once na nakaalis kayo ng Pilipinas, taon muna ang bibilangan nyo bago kayo ulit makaubalik o makapagbakasyon sa Pilipinas. Lalong-lalo na kung kayo ay magja-jump sa Spain, sa France, Italy, o kung saang part pa ng Europe. Kasi hindi nyo alam kung hanggang kailan, dahil hindi nyo alam kung kailan kayo magkakaroon ng papel. Kung dito sa Spain, within 4 years. sigurado magkakapapel kayo. Pero sa ibang country, hindi natin alam kung kailan kayo magiging legal doon. Kaya yan, nalulungkot man akong sabihin na yun nga ay na-refuse. Pero yung mga sumunod na applicant papunta ng Poland, hanggat hindi pa naman kayo nabibisahan, hindi pa kayo nare-refuse, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi ang kapalaran ni Pedro ay hindi naman kapalaran ni Juan. Samahan lang din natin ng panalangin na sana ay huwag namang maging masyadong mahigpit ang Poland Embassy para kayo ay ma-approve at hindi kayo ma-refuse tulad ng karamihan na nag-a-apply papunta ng Poland. At yung mga wala pang working permit, mag-antay lang kayo. Siguro naman ay darating na yan. On the way na. Wait lang kayo ng konti. At sana ay samahan nyo din ng panalangin. At yung mga mag-a-apply pa lang, kung meron kayong alam na ibang pag-a-applyan na mura, na sa palagay nyo ay mabilis ang apply, doon kayo mag-apply. Kung halimbawa naman ay meron kayong ibang alam na bansa na pwede nyong applyan, basta ito ay Schengen
European countries na mas sinasuggest ko sa inyo na wag na lang Poland ang applyan nyo. Siguro yung iba sa inyo na mag-a-apply papunta ng Poland na hindi naman talaga kayo magtatagal doon, gagamitin nyo lang ito na stepping stone. I suggest na ibang bansa na lang ang inyong applyan tulad ng Czech Republic, Hungary, Croatia, or kung anumang bansa ang alam nyo na mabilis kayong makakaalis. Pero sana ang pakiusap ko kung ano yung requirements doon sa bansa na yung kung ilang taon or kung ilang ano ba dapat ang inyong kailangan mag-stay kayo doon sa bansa na yun, sana ay gawin nyo. Huwag kayong masyadong magmadali. Alam ko naman na naiintindihan ko din naman kayo dahil merong mga bansa na talagang maliit ang sahod. Halimbawa, maliit ang sahod. Siyempre, kasi nga konti lang din naman ang araw ng kanilang pagtatrabaho, kaya anong aasahan natin na sahod na malaki. Pero, siyempre, para hindi rin naman mapahamak ang mga susunod nating mga kababayan, ay dapat ay tiisin natin. I-enjoy muna natin yung pagtatrabaho natin doon at saka maglibang-libang muna tayo doon. Gumala tayo. At least, na-experience nyo yung bansa na yun. Pero kung halimbawa na andun kayo sa sitwasyon na talagang hirap na hirap kayo doon sa trabaho nyo, kung talagang magkakasakit ka doon, okay, sige, pwede kang lumipat. Pero kung sa palagay mo naman ay hindi naman hindi naman nalalagay sa kapahamakan ng iyong sarili, kung kakayanin naman, mas maganda mag-stay muna tayo sa bansang inyong a-applyan. Pasensya na ulit kayo at hindi ako nakakagawa ng video. Hayaan nyo, ako ay gagawa ng mga sunod-sunod na videos para masagot ko ang inyong mga katanungan. Maraming salamat sa inyong pangunawa at sana sa mga nangangarap na makapunta ng Europe ay makarating kayo sa lalong madaling panahon mo. Maraming salamat at pasensya ulit sa hindi ko pagawa ng videos. Sana samahan niyo pa rin ako sa mga videos na gagawin ko. Maraming salamat!